Yan. So, magpapakilala po ako ulit, no? So, ako po si Mentor Rem Sherbo. Yun. So, sinabi na kanina ni Mentor Joanne. Ayan. So, or just call me Menting or Mentrem. Ayan. So, college graduate po tayo. Married. So, from Abra po ako, no? So, ang alam ko si Mentor Ann Ilocano din, Mentor Lida. Ayan. So, naimbang ngarabiin na kakabsat. Ayan. So, for more employee. Ayan. So, dati po tayo talagang employee. So, nag-ugat din tayo sa, kwan, no? Sa pagiging empleyado. So, almost 16 years. Ayan. So, member din po ako ng IM since May 2022. So, Jade Package holder po tayo and isa na rin po tayong Elite Executive. So, isang malaking karangalan po na na-invite tayo dito sa team po na ninyo, Meds Lydia. Ayan. So, dati no, grabe, nakikisit in lang din ako dati sa kanila nung bago-bago ako. So, sila din yung mga lodi nating mga mentors and sobrang laki ng impact din nila sa amin nung nag-start kami kasi ah, alam niyo yung talagang mahiyain talaga kami kasi hindi rin namin talaga in-expect na yung commitment din natin dito sa IM is magiging ganito. So never namin in-expect na magiging ganito po kami. So ayan, parang dito kasi isang ano din tong team na to kasi dito daw yung nagbobonus ng 400,000, 'di ba? Sa isang bagsakan. So grabe, talagang mga malulupit din yung mga taga LHW. So ayan. Dati no ano ko lang isa rin si Mentor Alin na nagpa-boost din ng confidence ko kasi noon as in hindi ko po kayang magsalita ng ganito. Grabe no, and yan naano ko talaga sila na sobrang napaka-supportive din nila kasi kahit hindi kami as in na magkakakilala noon, nagpi-PM yan si Mens Alin. And pag takot din kami mag-mom before, 'di ba? Hindi kami nagpapakita sa camera, nakamute lang kami, nakikinig lang kasi as in nahihiya kami. So super shy kaming type ng person. So nung sila yung nag-encourage din sa amin na lumabas din sa aming comfort zone. So thank you so much mga mens kasi malaking impact po yung presence nyo sa naging growth po namin. Ayan. So moving forward, ayan, ano ko lang. Ayan, parang wait lang. Ayun. So, sabi ni Mentor Ann, magkukwentuhan lang daw tayo dito. Ayan. So, as in, never pa po akong nag-journey sa ano kasi sobrang busy ako before sa work. Ayan. So, as in, ngayon lang ako mag-journey and hindi ko na rin alam kung ma-recall ko pa yung mga pangyayari. So, recap-recap na lang siguro. Ayan. So, married po ako, no? Ito po yung aking asawa. So, nag-iisang asawa, si Howard Sherbo and uh, joint account din po kami dito sa IM Worldwide. So, ito po yung aking family. Ayan. And may deepest why, syempre, yung family po natin. So, alam ko most of us naman ay ang deepest why natin is yung family natin. So, ayan. Before IM, so ako po ay full-time employee. Ayan. So, alam naman natin yung pagiging full-time employee, hindi mo hawak yung oras mo. 'Di ba? So, habang tumatagal ka sa employee, habang tumataas yung ranko mo, tumataas din yung level ng stress mo kasi dumadami yung trabaho mo, 'di ba? So, ayan. Ah, naging accounting ano po tayo diyan no sa isang malaking kumpanya din sa Baguio. Ayan. So ito yung mga works ko before. So tambak ako ng mga papel, 'di ba? So kung nakakataba lang yung mga papel, mataba na sana ako pero hindi 'di ba? So papel lang yung mga ano ko. So sobrang stress. Kung tutusin makikita mo pa lang yung mga wala pa yan sa ano kunti pa lang yan. Pero
yung talagang work ko sobrang loaded din ako before. So kung may mga na-invite po dito na negative before sa IM Worldwide, ayan, parehas po tayo na sinabi ko din before na hindi ko hindi ko mahaharap tong IM, 'di ba? So soon enough nung pinakilala sa atin yung IM, ayan, makikita natin mamaya. So, ayan. So, dun sa pinanggalingan ko, so hindi lang tao yung hinahawakan ko. So, pera din ng kumpanya. So, all around, di ba? So, lahat nagpapasweldo, nagbibigay ng bonus. So, overall talaga kasi yung sa operation and of course sa overall accounting ng ano. So, ilang branches yung kwan doon, yung mall nila, and nakacentralize yung accounting kwan nila. So, syempre sobrang ano yan, dami nang gagawin, 'di ba? So, dumating ako sa point na sinabi ko sa sarili ko na one of these days hindi na yung pera nila yung bibilangin ko and ima-manage ko, pero magiging yung sarili na namin. So, ayan. Yun. So, ayan. How did I know I am? So, ipinakilala po sa akin ng aking angel mentor ang I am na si angel mentor Techi Sherbo. So, andyan po siya ngayon. Shout out sa iyo, mother. Ayan. So, before po mga kapatid, no? Shinare lang niya po sa akin yung 16 boxes na barley. So, di ba, imagine, pinadalhan niya ako ng 16 boxes kasi hindi daw kasya and nilimit lang niya kasi yung pinadala niya doon sa ano. So, parang nag-avail lang siya before ng yung kwan ng gold. So, ayan. So, binigay po niya sa akin yung 16 boxes and sabi niya sa akin, i-take ko daw. Ayan. So, sa akin naman, parang nung nag-check ako ng about sa barley, so na-shock ako sa ano sa price niya kasi 1,000. So pagkatingin ko pa lang hindi ko na malunok, 'di ba? So imagine one sachet is ano 100 pesos. So sabi ko sobrang mahal, 'di ba? So kahit sino parang tinitignan mo pa lang, hindi mo na talaga malulunok. So, every ano, pag kwan kasi tumatawag yan sa akin. Kasi sabi, pag nakikita niya na nandyan sa sopa, parang napapansin niya na hindi ko ginagalaw. 'Di ba? So, ayan, ano niya na inumin ko daw. Kasi ang purpose din ng aking angel mentors, ang aking angel mentor po pala ay sister-in-law ko. So, kapatid ng asawa ko. So, ayan, kasi late din kaming nag-asawa ng aking asawa. So, nasa 30s na kami. Ayan, so parang nandun na rin kami sa paghahabol na magkaroon ng baby. So, sabi niya para marami daw siyang na ano na about sa barley. So, baka makatulong to sa inyo para mas mabilis na magkaroon po kayo ng baby, sabi niya. So, hindi naman ako kwan, so nag-inom naman ako. Pero ang problema ko, hindi naman kami magkasama ng asawa ko. So, paano ako mabubuntis, di ba? And pag nagkita kasi kami, 'di ba, imagine mo, nandito siya sa Abra, nandun ako sa Baguio, pero madalang lang kami magkita. So, yun yung naging problema din na isa. Ayan. So, ah fast forward, ayan. So, ang ginawa ko, syempre, sabi ko, nakakahiya naman kasi libre, di ba? So, sabi ko, sige, itry ko ngang inumin. So, ininom ko and then maganda yung naging impact sa sarili ko. So, yung menstruation ko, yung dating 2 days lang na period ko, naging maganda yung kwan ko, naging cycle ko. So, parang gumaan yung pakiramdam ko, ganyan. So, ang ginawa ko, shinare ko din sa mga kakilala ko and yung sa mga kapatid ko. So, may sariling ano din yung mga kapatid ko kasi yung isa kong kapatid, pag nagkakaroon siya ng period, sumasakit daw yung ulo niya. So, shinare ko to. So, ganun din yung naging reaction niya sa akin kasi sobrang mahal nga yung barley. Hindi daw niya kayang bilhin. Ayan. So,
Same yung sa isa kong kapatid ulit na ganun din yung scenario niya kasi may ano din siya may history din siya sa kidney. So sinare ko din sa kanya and naging okay din sa kanya. So parang sabi ko parang maganda pala to, sabi ko ganun. So tinuloy-tuloy kong shinare hanggang pati yung mga kasamahan ko sa work, shinare ko na. Ayan, so dito ako nagsimula na kwan. Kasi sabi ko noon, at least masustain ko yung maintenance ko. And siyempre, nakakahiya kasing libre lang na ibibigay ng ate. So sabi ko, kailangan kong bumawi. So ayan, inano niya ako. So hindi ko alam kung binudol niya ako kasi sabi niya sa akin, ah, ikaw may mga Zoom daw, sabi niya ganun. Pakinggan mo nga, sabi niya. So, may time kasi na 'di ba pag gabi natin, morning nila sa Canada. So, ang bilin niya sa akin, syempre masunurin tayo. Ayan, sabi niya makinig ka nga muna then sabihin mo sa akin kung ano yung napag-usapan nila. So, hindi ko alam kung technique niya 'yon para maano ko din tong negosyo, ma-learn ko din kung ano yung mga benefits ng pagiging distributor. So, pinakinggan ko. So, lagi niya akong ginaganon. So, lagi niya akong binibigyan ng link every morning. Kasi nga, yung oras ko sa trabaho is depende kung opening ako, mga 7:30 yung work ko, or kung closing kasi ako noon, 10:30 or 11. So, 9 or 9:30 yung Zoom. Nagpla-plug in ako. So, parang yung everyday na binibigyan niya ako ng link, unti-unti kong natututunan yung about sa negosyo. So, parang na-attract ako dun sa mga just for you bonus, give me 5 bonus, ganyan. So, ayan. So, before ano na, no, bago ako nakapag-join sa IM, siya nga pala yung aking mother din po is namatay rin po siya dahil po sa heart attack. So, parang naging ano ko din, naging kwan din yung parang yung naging mindset ko is parang ayokong mangyari din sa parent ko, sa tatay ko, which is siya po yung ito ngayon. So, yung tatay ko po kasi may history din po siya sa heart enlargement. Ayan. So, and si tatay ko kasi 2021, aside sa mataas yung blood sugar niya, pinabayaan pa niya yung sarili niya kasi pumutok yung appendicitis. So, naopera po siya. So, that time kasi hindi niya sinasabi na sobra na pala yung pain na nararamdaman niya pero tinitiis niya. So, during that time, mahirap pong magpa-hospital kasi pandemic po. So, 'di ba? Parang that time, ang dami naming expenses kasi nga mahal talagang magpa-ospital noon kasi pandemic lahat, ang daming test, ganyan. And pag hindi ka talaga kumuha ng private doctor, pababayaan talaga yung pasyente. So talagang nag-ano ako na kahit maubos yung ipon ko, at least ma-save yung father ko and maasikaso po talaga ng husto. So ayan, hindi po talaga major yan pero during that time sobrang magastos po. Ayan, so before pa ako nag-member, ayan, ang daming nasalan, 'di ba? So yung asawa ko, yung sa bukid nila, yung sinasaka ng asawa ko kasi farmer po yung asawa ko, no? Siya po yung kapatid ni Mentor Taichi na nandito sa kanila. So ayan, nasalanta yung pangkabuhayan niya, yung sa tabako, and pati na rin yung sa palay. So sunod-sunod yung mga nangyaring ganyan, yung mga sa palayan. Ayan. So hindi ko rin po nailagay po dito yung pati sa babuyan. So nasalanta din lahat. So grabe, no. Yun yung na parang mamaya ikukwento ko po. Ayan. So ito po yung sa palayan namin na sobrang pinaggastusan din niya kasi nga natabunan nung bagyo. So dumaan po dito uh, yung tubig. So, nagmukhang palayan. So, ayan, ni-restore po namin. Ayan, so, ang laki ng gastos po namin dyan. So, syempre, pag iisipin mo kasi, tapos magbi-business ka pa, inaalok ka pa ng ganito, saan ako kukuha ng puhunan, di ba? So, knowing na ako po ay isang breadwinner kasi, syempre, nandun na rin ako sa yung
bumabawi sa parents ba. So, andun yung full support ko sa parents ko. So, umaasa din po siya sa akin. So, ayan po yung nag-start na kami dun uh, sa IM. So, ito na, yung sa goal setting. So, dito kasi mga mens, no, dapat ano lang, si Angel Mentor Techi. Siya lang dapat yung mag-goal set dito, pero sabi niya sa amin ni Ate Glo, gusto daw tayong kausapin ni Mentor Chris and Mentor Mahdi. Ayan, so masurno rin naman kami kasi nga hindi ko alam kung may talagang budol something si Mother kasi parang lahat ng sinasabi niya sa amin, oo lang kami ng oo. 'Di ba? So hindi namin alam na ito, yung mga malulupit na top mentor, sila yung mag-ano sa amin. So binagsak nila yung mga plano nila kay ate. So kami naman full support kay ate. So sabi namin, kung ano yung maging desisyon mo, susuportahan ka namin. Ayan. So ganyan po kami nag-start. So yung dati naming balak na kasi support nga lang kami kasi sabi ni Angel Mentor Teche, parang sabi ko kasi sa kanya, para kung gagawin mo tong negosyo ng IM, dapat may maipakita kang result, sabi ko sa kanya. So, nung kalaunan, sabi ni Mentor Techi, sige, sabi niya ganon. Ah, sabi ko sa kanya kasi mag-just for you ka para kasi mostly ng mga Pilipino, 'di ba, to see is to believe. Ayun. So, sobrang pinush po namin na siya yung talagang ipasubo namin na magkaroon ng resulta para maraming maniniwala. And knowing naman na yung product is maganda, so hindi naman nakakahiyang i-share, so why not na gawin, sabi namin. Pero ang talagang initial na pakay namin is support system lang ni Mentor Techie. Ayan. So, until such time na yung sabi niya sa akin, mag-member ka na. So, di ba yung sa previous ko kasi kahit gaano, alam mo yung wala talaga akong naipon kasi nga sunod-sunod yung mga disaster namin. So, sabi ko parang kung mag-ano man ako, silver lang siguro. Ganon. So, hanggang napa-upgrade niya ako sa gold, hanggang pinatok nila kami dito sa mga top mentors. So ang naging hantungan namin, naging jade na kaming tatlo. Ayan. So grabe no. Pero sabi ko noon, ah hindi naman agad-agad na na-provide yung pera kasi nga syempre gusto namin yung higher package na. Pero syempre yung kwan kasi ang yung belief namin ni Angel Mentor Techi, kung sakali kung ma-provide natin para sa atin to. So ayun, umuwi po ako ng March. I think May, so election po 'yon. So syempre sa kapla-plug-in ko ng mga trainings, naiintindihan ko yung sa compensation plan ng IM. So sabi ko sa asawa ko, kailangan ko ng pera kung ganon. So kasi gustong-gusto ko yung Jade, pero syempre may asawa na ako, kailangan yung both decision na namin. So nagano ako sa kanya na kwan, gusto ko tong gawin, ganon. So, ang ginawa ko, may sinesend kasi lagi sila Mentor Madi na link, yung sa comparison ng Jade and yung mga gold, ganon, and yung sa silver versus gold. So, sinesend nila sa amin yun. So, ang ginawa ko, yung sa gold versus Jade, uh, ini, anong tawag doon, ni-record ko yung pinaka main, ano niya, yung parang hanggang 15 minutes lang yung pinakamagandang part niya. So, ni-record ko yun. Kasi, knowing yung asawa ko na hindi yan makikinig pag mga ganitong kwan. So, sabi ko, ito lang, mabilis lang pa, wag kang tatayo pag hindi mo na panood to. So, inano niya pinaupo ko siya. So, wag kang ano kung dapat maintindihan mo yan. Sabi ko ganun. So, buti na lang, sabi niya oo, maganda naman, sabi niya sa akin. Pero yun lang, ang naging problema po namin, yung pera po talaga. So, nag-isip-isip kami no kung ano yung magiging paraan namin para mabuo yung 198,000, di ba? Kasi yung initial na ano talagang pag hindi mo talaga inano mahal, di ba? Pero pag i-compare mo sa mga traditional business, mura lang to na pangkapital. So, yun yung pinaintindi ko din sa kanya. Kaya nagawan po namin ng
paraan. So to the extent na humiram po kami sa mother-in-law ko, ayan. So for the first time, umutang kami kay mother-in-law. So sabi ko, wow, may face value kami kasi nga ano siya sa amin. So no question asked. So ayun. So nagano kami ni Mentor Techin na talagang ito nga para sa atin, 'di ba? So nagtuloy-tuloy kaming tatlo. So hanggang si Ate Glo mahirap din yan na convince pero magaling talagang mambudol yan si Mother EF. So, ayun hanggang na-convince niya kaming dalawa. So, ganun pa rin yung gusto naming role, yung parang support system lang niya. And then, kasi 'di ba para takot kaming magsalita, nakikita kasi namin parang ang active ng mga taga-IM. So, ang daming trainings. As in, grabe noon, ang daming mga team day. So, pinapasukan lahat namin yan kahit nagtatago kami behind the cam, di ba? So, pero as in na parang nawiwili na rin kami sa mga trainings kasi parang napaka-positive ng mga taga-IM. So, parang yung wala akong time, parang naging hinahanap-hanap mo na yung mga trainings. Ayun. So, pero ang tagal naming inano yung kwan namin na parang nahihiya talaga kaming magsalisalita. Ayan. So, fast forward. Ayan. So, eto na nga, no? Yung mga kwan na-push na kaming yung dating taga-panood lang, kinailangan na naming kinailangan na naming mag-present. So, ayan, may mga pa-IBP na. So, kailangan na naming maging speaker. So, nilakasan na namin yung loob namin. Kasi nga, syempre, kailangan din namin maipakita or kailangan na rin namin pag may mga invite kami, dapat marunong na rin kaming mag-present. So talagang inaral na rin namin. So kinapalan na namin yung mukha namin. Ayan. So makikita nyo na. And then, ayan, yung mga first time namin na kwan, manginig-nginig pa kami dyan. So alam mo yun, parang babalik yung dila mo talaga. Hindi mo ano kasi nakakakwan na yung crowd yung kausap mo. And feeling kasi namin talaga noon parang ang tataas ng taga-IM pero alam mo yun, parang madedevelop ka din talaga na magiging ganun ka rin talaga sa kanila. Kasi talagang bugbog sila sa training and grabe, ang gaganda. Kasi kahit anong background or kwan, habang inaaral mo, pwede kang kumita and nag-grow pa. So, ang daming benefits ng pag nag-join ka sa IM. So, ayan. Uh, Ito na no, yung mga team production. Ayan. So, nagulat ako kasi habang sineshare ko, syempre maganda na rin yung product. So, may nasharean din ako na nakasama ko sa Baguio na ang kwan naman doon is yung sa Garcinia. Ayan. So, doon sa Garcinia, na ano ko na sabi ko sa kanya, effective daw to, ganun. Kasi mostly sa mga product parang sinasabi nila na hindi ka mapapahiya na ibenta yung Garcinia kahit makipagpustahan ka. So may man narinig akong ganun. So nakipagpustahan ako sa kanya. So sabi ko sa kanya, uh, kasi binubuli lagi yan ng boss namin kasi yung boss namin, yung table niya nasa likod namin and kami nasa harap. So most of the time nakikita niya pag nakaupo siya, nakikita niya yung tiyan niya. So binubuli siya na parang may salbabida daw na parang unan. So nakikurious naman yung ka-workmate ko. So inupuran ko ng ganun. So sabi ko, itry mo to. Uh, Kaya kong makipagpusta, sabi ko sa kanya. So nakipagpusta ako. Kung hindi lilit yung tiyan mo, sige, libre yan. Pero pag liliit, times 2 yung bayad, sabi kong ganon. So, sabi niya, ay wala, bayaran ko na lang ng regular, sabi niya ganon. Natakot din siya siguro makipagpustahan kasi nga sabi ko sobrang effective yan. So, ayan na, hanggang nung effective nga sa kanya, ang ginawa pa namin, talagang mineasure namin yung tiyan niya. So, yung tiyan niya talagang inano ko na kwan. So, after ng 10 sachet niyang naubos, so parang wala namang nangyayari, sabi niya sa akin. Tapos, hindi nga, sabi kong ganon.
inano ko na naman, so mineasure na naman namin yung tiyan niya. So, doon namin nakita na nag-loss nga yung tiyan niya ng 1.5 ganun yata. So, nagtaka siya. So, sabi niya, oo nga no, pero parang walang nangyayari. Sabi niya ganun. Tapos, meron pala. So, yun doon na, sabi ko sa kanya, kung gusto mong makamura, sabi kong ganun. Kasi pag ang distributor price, ganito, kung gusto mo ng kwan, mas mahal akong kikita sa'yo, sabi kong ganon. So, sabi naman niya, ay, mag-member na lang ako kasi nga marami akong mga kakilalang curious sa 'di ba? Yung mga sa kaedadan natin kasi ang problema nila yung sa bilbil. So, conscious na sila sa katawan, o 'di ba? So, marami daw siyang kakilalang ganon. So, nag-member na siya sa akin. So, nagkuha siya ng platinum. So, doon na nag-start yung namin. So, joint force na kami. Joint force na kaming nag-share ng product. So, ang sarap sa pakiramdam kasi pag may kasama kang nag-share, parang mas ginaganahan ka. Kasi may kasama kang nababaliw, ganyan. So, tinuloy-tuloy naming dalawa hanggang dumadami yung naku-curious sa amin. And then, yung positive vibes namin, sobrang kwan. Kasi nga, from pagdating mo ni hindi ka mag-regret or kwan, diretso trabaho, ganyan. Pero nung nag-IM kami, sobrang positive yung aura namin. 'Di ba? So, nag-ano kami, parang na ano yung mga kasama namin na, ano ba kanong ginagawa ng mga to, ganyan. So, naging maganda yung vibes namin. So hanggang na-curious din sila hanggang kung gusto nyo din gawin yung ginagawa namin, mag-join kayo ng Zoom, ganito, ganyan, sabi namin. So hanggang lumago yung Team Bagyo ko. Ayan. So, fast forward, ayan, ito yung mga product namin, product movement and product testimony. So, yung pamangkin ko, ayan, si Kathleen. Itong pamangkin ko naman is parang since birth, gusto niyang gusto niyang magpataba. So parang may ano kasi kami na may mga payat, may mataba, ganun. So kami yata yung hindi tumataba. So itong pamangkin ko na to, siyempre nagdadalaga na rin siya and gusto na rin niyang gumanda yung katawan. So itry mo nga tong sabi ko, itry mo nga tong amazing immunergy. So, ayan. Pag bakasyon nila, pumupunta siya, nagbabakasyon sa Baguio. So, kasama ko na yan. So, pinag-vitamin namin and then, yun, nagulat din siya kasi magaling na siyang kumain and nag-gain na po siya ng weight. So, ayan, until such time yung kapatid ko pumupunta na rin sa Baguio kasi nakikita niya yung ginagawa ko na sobrang busy na ako sa mga products ganyan, so nagpatulong na ako, nagpa-rescue na ako sa kanila kasi nga ang dami ng kwan, diyan na nag-boom, biglang nag-boom yung sa product movement namin. Ayan, so next. Ayan, eto na yung mga kwan. So marami na kaming na-unlock na mga shipments, ganyan. So tuloy-tuloy na po 'yan hanggang nung nagsimula kami parang never na tuloy-tuloy na po talaga. So parang sa isip-isip ko parang ito na talaga yung calling ko. Kasi parang masaya talaga ako dito. And then pag may mga feedback kasi ng mga customer na maganda yung naging result na sa kanila ng barley, parang mas ginaganahan pa akong mag-share. Kasi nga ang sarap sa pakiramdam na pag may nasave kang imbes na mapa-ospital, maggastos ng marami, uh, nagme-maintenance lang ng barley, so naano mo na parang may mga naano ka na, syempre 'di ba may mga sakit hindi naman masaya, 'di ba? So maraming kwan na talaga na sharean namin. So that time yung kwan na, 'di ba si Mentor Techi kasi nagulset na mag-sapar kasi nga syempre nag-ano na kami, 'di ba? Magje-jade na kaming dalawa ni Mentor Glo. So parang sinugsugan ng mga
top mentor namin na ituloy-tuloy na po niyang mag-sapphire. So, kaya si Mentor Techi nung May, agad-agad po yan nag-sapphire. Kasi nga, syempre kami yung dalawang jade niya, tapos nag-set pa siya, kailangan pa niyang kumuha ng another jade na dalawa para mag-sapphire na siya. So, ayan talagang win-workout ni Mentor Techi. So, since naintindihan naman namin nun yung compensation plan, ang ginawa namin ni Mentor Glo, nag-support kami. So, ang ginawa ko naman, yun, nagbenta-benta rin ako ng kwan. So, sabi ko, lahat ng ano, ibibigay ko sa'yo para ma-achieve mo makuha mo yung sapphire na yan. So, ang ginawa ko, yung mga kwan ko, ipapapay-in ko sana sa kanya. Kasi nga, lahat kami gumagawa na ng paraan para mapasapphire namin siya. Kasi gusto namin, pagka enter namin ng ganitong ano, may result na kami agad para maraming maniwala sa amin. Ayan. So, yun yung ginawa namin. Until such time, si Mentor Techi, nakakuha siya ng ano ng dalawa pa niyang jade. So ang nangyari, hindi niya kinailangan yung mga idodonate naming mga pay-ins. So ang ginawa ko kasi before, yung mga mostly kasi yung mga ibang tao, parang ayaw nilang maglabas, pero gusto nilang kumita. 'Di ba? So ang ginawa ko, nag-create po ako ng sales team. Ayan. So nag-create ako ng sales team. So kung ayaw mong maglabas, ibenta mo 'to pag na kunwari i-offer ko sa kanya yung silver, tapos ibabagsak ko sa kanya kung ano yung benefits ng higher package. Until such time gusto na naman niya pag naubos niya yung silver, gusto na naman niyang i-avail yung higher package. So ang ginagawa ko, binibigyan ko na naman siya ng product, tapos ibebenta ulit po niya ng same yung sa SRP hanggang maano niya yung higher package. So ganun yung ginawa ko. So dumami yung mga ganong kwan ko hanggang nung ano na si Mentor Techi na sa par na nung May. So itong mga top mentor namin, sila Mentor Chris, Mentor Madi, ako na naman yung naguluset. So, syempre, June na naman. So, sabi kasi nila, since marami ka naman mapapa-join. So, actually, hinold nila din yung ano ko. Kasi nga, hindi ko na-donate kay Mentor Techi, yung mga papayin ko sana. So, ang nangyari, parang ako naman, kaya mo yan. So, ganun na naman sila. So, until such time, talagang winorkout ko din. So, parang sabi kong busy ako sa work, ganyan, nag-focus ako dito sa IM. After work ko, parang may time pa na madaling araw na, tapos opening ako, parang wala na akong tulog. So, parang nakapokus na ako sa IM kasi yung mga kakilala ko na, yung mga nasa abroad, iba yung time zone. So, parang talagang winorkout ko. So, hanggang naging sapar din tayo ng June. Ayan. So, hanggang eto sabi ko, isa din to sa mga kwan namin kasi yung gusto kasi namin talaga, ang initial kwan namin is yung about yung para sa health ng aming family. So, si mother-in-law ko po kasi, ayan, sabi niya kasi since 2018, meron na po siyang, mataas na po yung blood sugar niya. So, nag-ano po siya, ayan, nagme-maintenance po siya since 2018 pero hindi talaga umukay. So parang 2020 mas tumaas pa yung blood sugar niya. So imagine mo yun, nagme-maintenance pero wala namang nangyayari. Ayan, so hanggang pati yung kwan niya ano yung parang galis na ganyan. So diyan na kami nagpanic na ano. So may mga 'di ba may mga product knowledge tayo. So, ayan, 'di ba si Mentor Aline expert po diyan sa product knowledge. Gustong-gusto ko po 'yan na magbagsak. Ayan. So, nung talagang tinutukan namin yung product knowledge, so na ano namin na yun pala pag may mga nararamdaman ka na, pwede mo siyang i-double or triple dose. So, ganun yung ginawa namin kay Mother. So, pinatutukan namin na talagang i-observe niya na ganun yung ite-take niya. So, hanggang March 2023, umukay na si Mother. Ayan. So, isa din to na kwan namin. Kaya talagang ito yung isa din tong factor kaya nagtutuloy-tuloy kaming talagang mag-IM. Ayan. So, ayan,
Ayun, no, September 2023 na, pina-check up ulit namin si mother-in-law to make sure na talagang okay na po siya. So ayan po no, si mother-in-law normal na po lahat. Ayan, so lahat ng blood sugar niya, cholesterol, pati yung creatinine, wala nang problema. So natuwa kasi nga, syempre, pag kwan kasi dati yung si mother-in-law, check up pa lang niya, umaabot na kami ng more than 20,000, nga to check up and yung sa maintenance niya. So sabi namin, why not pag-focus na lang sa barley? So ayan, hanggang talagang naging holistic na yung pag-take niya, kaya naging ganyan po yung result niya. Ayan. So, ito na yung mga kwan, 'di ba? Pag may mga na-achieve ka kasi ang daming recognition. So, na-try naming nagkaroon ng mga maraming recognition. So, diyan din kami natuwa kasi nga 'di ba, sa work kahit gaano ka kaano madalang lang na yung paparangalan ka talaga. Pero dito, yung lahat ng effort mo na nababalyo nila. So parang 'di ba na pag ganito kasi naboboost din yung kwan natin, yung moral natin, di ba? Kasi parang mas gaganahan ka pa talagang i-work out yung negosyo kasi parang yung effort mo talaga is na, anong tawag doon, na ano nila. Ayan. So, so si Mentor Techi, hindi na lang siya yung kwan. So, kasama na rin ako dyan na napaparangalan. Ayan. So, ito talaga question ko pa to kasi sabi ko, dapat yung downline ko yung nakapasok dito. Nagulat ako kasi mas malaki naman yung sa kanya, yung kanya, ganyan-ganyan. Yung, mas maganda naman yung performance niya. Question ko pa talaga yung IM dito eh. Pero sabi nila, in-explain sa akin. So, yung mga just for you, ganyan-ganyan. So, doon ko na intindihan talaga. So, ayan, nagulat din ako kasi buong IM worldwide, nag-top 9 po tayo ng top wholesale package seller. Ayan. So, moving forward, ayan. So, consistent po tayong may mga nakakakuha po ng award kasama si Mentor Techi. Ayan. So, yung sa team, 'di ba sa Team Bagyo na po kasi ako nagpe-pay in noon ng mga kwan namin, ng mga uh, pay-in namin and everything. So, doon na ako nagtra-transact. So, ayan, yung sa IBC Baguio, pinarangalan din tayong mga, yan, top direct seller, ganyan. And up to now, naging consistent din talaga hanggang tuloy-tuloy talaga yung Team Empire Pate, no? Na ano, nakakakuha po ng award. So, ayan, yan yung na-establish namin sa team na magtuloy-tuloy lang talaga. Ayan. So, nung kwan na, hindi na lang kami ni Mentor Techi, so nadagdag si Mentor Glo, ayan. And si Jen din kanina meron na rin dyan. So, naging tatlo kami, ay apat kaming sapar, naging sapar. So, itong mga leader ko sa Baguio, ayan. So, ito mga user lang din sana, pero since na-curious din sila sa negosyo, until na ano din sila sa Zoom, di ba, nakikita natin ang daming team Baguio. So, ayan sila. Pero ngayon, naglaho na sila na parang bula. So, malalaman nyo later. So, ito nga, sabi nga dito, we rise by lifting each other. So, talagang dito kasi sa IM maano mo kasi naghihilaan pataas yung mga tao dito. Hindi yung parang unlike sa ibang kwan kasi uso yung sipsipan, yung palakasan, 'di ba? So dito kasi based sa performance mo. Kaya dito ko din na-appreciate yung IM talaga na walang silbi yung mga kwan, wala yung tagal-tagal, ganyan para ma-promote, walang sipsipan, walang pasuksukan, ganyan. So dito ko na-appreciate yung IM. Ayan. So, kaya mas ginanahan pa talaga ako dito. So, ayan na no, yung Team Empire Fate namin. So, naging apat na kami. So, apat na kaming naging sapar. So, pag nag-attend kasi kami ng training, so every time sinasabi nila na dapat may maduplicate ka or dapat may sumunod sa yapak mo. So, sabi nila success is not success without a successor. Kasi dito talaga tulungan pataas. So, marami, yung nag-goal din talaga kami na dapat hindi lang kami yung kwan. So, dapat tulungan din namin yung mga kasama namin para magkaroon din sila ng resulta. So, ito na nga po. And hindi na rin po ito
updated kasi may mga bagong rank up tayo this last month. So nadagdagan po ulit tayo ng tatlo. Ayan. So bale pito na uh, tatlo no. So pito na and naka-rank up na si mother namin ng Emerald. Yan. So ito, under my organization, yung organization ko mismo, no? So, si Jen, siya po yung naging sa farm maker na tayo. And yung bagong pasok ngayon under my team talaga, yung under my organization mismo. Ayan, so, pero si Mentor Techi, ang dami na yan, ano, napasapar talaga. So, ayan, so, nung June, ayan, nagulat ako kasi 5 digits yung naging income, yung total income ko ng, ano, ng isang buwan. So, sabi ko, yung pina-part-time ko, compare sa sinasahod ko, parang mas okay na, sabi kong ganun. Tapos, alam mo yung masaya ka pa dito, tapos hindi ka stress masyado, yung, alam mo yung na-enjoy mo yung ginagawa mo. So, dito nag-isip-isip na ako noon na how much more kung talagang pupukusan ko. So, dito ano na, parang gusto ko nang mag-resign. 'Di ba? Kasi nga parang nag-enjoy na talaga ako, parang yung trabaho ko doon parang hindi na ako ano, parang hindi na ako masaya kasi pag nandun ako sa trabaho, ang iniisip ko pa rin about sa IM, 'di ba? Yung mga prospect ko, yung mga pwede ko pang ma-sharean ng product. So yun na yung nasa isip ko. Ayan. So nagulat ako kasi as in tuloy-tuloy. So, November, ayan, nag 100,000 ako. So, sabi ko, so maganda talaga tong pukusan, no? Sabi ko, kasi hindi bias and talagang yung effort mo equivalent sa earnings mo and hindi ka pa talaga masyadong stress. So, ayan. So, dito talaga nag-ano na ako na gusto ko nang mag-resign and yung kwan kasi, siyempre sabi ko, what for anong pinaglalaban ko dito na mag-isa kung nag-work. Tapos hindi kami magkasama ng asawa ko. So yun yung naging ano ko na na-formulate sa isip ko talaga na gusto ko nang mag-resign. So kailangan kong hatawin si IM. Ayan. So ito na parang kwan na nag-ano na ako talagang nung 2022 talagang gusto ko nang mag-file ng resignation nung December. Pero naisip ko, syempre peak season kasi doon. So, syempre, ang hirap naman, parang napaka-ano din naman na umalis ng ganong season. So, sabi ko, sige, next year, ganon. So, kwan na, hanggang March, doon ako February pala, gusto ko nang magpasa noon. Gustong gusto ko na talaga. Kaso, yung mga boss ko, busy sila in and out ng country. So, ang naging kwan din kasi yung parents nila, yun nga, naririnig ko na rin sa kanila na sabi nila, walang silbi yung maraming pera kung yung health yung natamaan, 'di ba? So, parang that time kasi naging worse yung scenario ng parents nila, so hindi na sila makatutok sa negosyo nila. So, dumating din ako sa point na sobrang stress ako kasi lahat ng trabaho na ano ko, so parang nasasalo ko lahat, lahat ng kwan, parang ako yung nakikipag-transact. So, dito din ako talaga nakapag-decide na parang ayoko na. 'Di ba? Yung parang saluhin mo lahat, stress, pagod, ganyan. And alam mo yun, kahit pagbakasyonin ka nila, tapos pag iniisip mo kasi yung mga namimiss mong mga trabaho, tapos ikaw lang din naman ang tatapos pagdating mo. So, mas doble yung stress. So, parang useless naman na uh, bibigyan ka ng ganong bakasyon, tapos kwan lang din, ma-stress ka lang din pagdating. So, ayan, nag-ano na talaga ako. So, parang naisip ko na talaga na ano. So, sabi ko, pwede naman na ako sigurong mabuhay nito. Sabi kong ganun. And knowing naman na yung asawa ko din talaga is masipag din naman. So, hindi naman siguro akong magiging pabigat na rin sa kanya. And one thing na ano din naman kasi is talagang sinasabi na rin niya sa akin na kung pwede talagang magsama na kami. So, doon na yung nag-ano ako na parang namomotivate na ako na pwede naman sa panahon ngayon. Yun nga, sabi ko sa panahon ngayon, hindi na uso ang salitang sa bahay lang ako. Ang uso ngayon, kumikita ako kahit nasa bahay lang. So, di ba? Parang ang gandang motto ng mga taga-IM yun na parang hindi ka pabigat na misis, di ba? Kung sakaling ano ka, for good ka. Ayan. So, next po, ito na. So, yung mga bonuses, ayan, nakakuha na rin kami ng mga bonuses. And ito yung mga sa loob association. So, ito no, sobra pag ano,
Actually, nahiya akong makipag-meet sa mga top mentors dito. Pero si Mentor Madi, ganyan, si Mentor Techin, inaano niya ako na, o makipag-meet ka kasi pupunta daw sila dyan, ganyan-ganyan. So ako naman, sobrang mahiyain ako. Parang ayoko nun, pero parang pag ano kasi, nung one time, doon ko na-appreciate si Coach Mike na minessage niya po ako mismo. 'Di ba? So, sabi niya sa akin, Coach, available ka ba? So sabi ko, oh my God, hindi po ako available ng ganitong oras. Sabi kong ganun yung during daytime. Kasi hindi rin ako basta-basta makapag-escape sa work kasi nga yung hinahandle ko talaga is kwan din. Medyo kwan din. Hindi pwede basta-basta alis. So, sabi niya sa akin, may times din na sabi niya, so after work, okay lang. Sabi niya ganun. So, sabi ko, talaga grabe to no. Sabi ko siya pa talaga yung mag-a-adjust. So, syempre ako na yung nahiya. So, minute ko sila. So, ayan, syempre hiya-hiya tayo and then yan parang napakano nila kasi pati yung sasakyan nila pinapaupo kami doon and then diyan ko na-appreciate na parang walang mataas, walang ano, parang pantay-pantay and yung trato talaga nila kahit nasa pinaka below the organization ka, parang iba pa rin yung turing nila sa'yo. So dito ko na-appreciate yung mga kwan ng IM, ayan, down to earth, sabi ni Mentor Leon, yun po. And then doon nagpupunta na rin sila Mentor Claire. Ayan, so sinasama ko yung mga kasama ko din dito sa IM. So yan, pati sa mga event-event. So I'll make sure na yung may maisasama akong mga downline namin. So diyan talagang nag-invest din kami sa mga event-event and trainings. So ayan, alam niyo si Mentor Claire, sobrang ano din talaga yan. So parang sabi ko nasasayk ba niya talaga yung mga ano ko kasi pag nung nag-usap kami, sabi niya sa akin, "Ate, kailan ka magre-resign?" Sabi niya. So na-shock ako. Sabi, parang parang nare-read niya yata yung mind ko nito, sabi kong gano'n. So sabi ko lang, soon, malapit na, gano'n lang ako. So parang ang kuwan ko na, mas lalong parang nag-e-echo sa aking ano tawag sa ear ko yung sinasabi niya na mag-resign ka na. So parang mas na-trigger pa ako talaga na gusto ko na talagang mag-resign. Ayan, para makapokus na rin talaga. So ayan, yung team ko nung bago ako magbalak-balak talaga na mag for good na. So marami na naman kaming nai-invite. So medyo nung kwan na yung dumadami na talaga yung pan namin, almost mga kasama namin, ma-invite na namin. Ayan. So, dito na ano ko na talaga na you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kasi, di ba nga kahit, kasi dito talaga mag-empty cup ka. Kahit magaling ka sa ibang, ano mo, mataas yung ranggo mo sa ibang kwan, dito sa IM, ibahin mo si IM, mag-ano ka talaga, mag-start ka from the very ano, and napakaganda kasi dito kasi i-guide ka ng mga mentors. So, ito nga, parang talagang gusto ko na rin makawala dito sa trabaho, sweldo, bayad utang, ganyan. So, and then dito talaga, dito rin ako kumapit yung sa believing in yourself is the first secret to success. So, 'di ba? Yung parang yun nga, 'di ba before talagang mahiyain kami, ayaw naming mag-talk ng ganito, takot kami hanggang dito rin talaga na-boost yung confidence namin. Ayan, so sabi nga ni President po natin, walang bagay na mahirap sa taong may pangarap. So totoo nga naman, no? So especially tayong mga Pilipino, ayan, so mga masisipag tayo, so gagawin lahat para sa pamilya, para ahon sa hirap, ayan. So eto na. So after ng talagang bumebelo na ako. So since February gusto ko nang magpaalam noon, kaso nga lang that time talagang pabalik-balik yung mga boss namin sa abroad kasi nga doon nila pinapadoktor yung mama nila. So no choice ako, syempre be considerate, sabi ko sa sarili ko kasi syempre kung alis ka na ganitong sitwasyon, ginaganon ko yung sarili ko. Pero until such time na sabi ko kailangan ko na talagang magpaalam kasi parang hindi na ako nag-enjoy. Kasi gusto ko na talagang mag-focus sa IM and grabe, sabi ko parang ayoko na yung stress na ganun, yung level ng stress na ganun, naisipin mo lahat. So parang 'di ba pag ganun kasi ang daming trabaho din talaga. So dito nag-ano na ako na
nag-final ano na ako sa boss ko. So, nakailang punit din yan, yung boss ko. So, pinunit-punit niya yung mga resignation ko, ganyan. So, sobrang, kwan din, nag-struggle din talaga ako na nagpaalam. 'Di ba? So, binigyan pa niya ako ng, kwan, hanggang August daw. So, iniisip ko, pag hanggang August ako na doon, parang mamimiss ko yung, ano, yung EAA, yung Elite Executive Award, di ba? So, kasi June yun. And that time, June kasi, target ko talaga, dapat makawala na ako ng June doon. Kasi nga, si Ate Techi uuwi ng Pilipinas. And then, sabi ko, so, syempre, kailangan kong makawala na doon. Kasi, ang daming mga team activities. So, parang yun yung mga ayaw kong mamiss. So, talagang ipinilit ko talaga na makapag-resign. Ayan. So, um, after resignation, ayan, so anong nagre-resign pa ako talaga, sabi nila sa akin, yung mga boss ko, sabi nila, mag ano ka na lang muna, magbakasyon kung gusto mong magbakasyon ng 1 month, okay lang para makapag-isip-isip ka, sabi nila. So, sa akin naman, parang hindi ko tinanggap yun na offer. So, ang dami nilang in-offer actually, pati mga libre yung bahay, kung gusto mo ng service, ganyan-ganyan, kung gusto nyo mag-workout ng asawa mo para magka-baby agad, ganyan-ganyan. So, ang dami nilang in-offer. Pero sabi ko, parang naano ko na talaga na yung calling ko is nandito sa IM. So, ayan, after resignation, so, naging, ano na tayo, full-time na tayo dito sa IM, and of course, full-time wife, ayan, so, syempre, nagagawa na natin yung mga bagay-bagay na kwan, so, hindi na kailangan mag-leave sa trabaho, mag-ano, kasi sariling oras mo na. So, parang dito, ina-enjoy ko na yung time ko na, ano, na walang boss, kasi sarili mo na yung boss mo. So, ayan, nag-ano kami ng IBP offline, ayan, kasama ko si Angel Mentor, and yung mga kapatid ko, ayan, kung saan-saan na kami nag-IBP. Ayan. So, ito yung mga kwan, yung mga nung nakabakasyon na si Mentor Techi, siyempre wala na rin akong kwan. Ito malaya na kaming ano nakakapag-attend ng mga events, ng mga IBP, yung mga team activities. Ayan, so nami-meet na rin natin yung mga top mentors natin. Ayan, so after ng ano na, actually, nung kwan pa, nung July, June ako nag-resign, June ako nandito. So, nung July, na ano pa ako. So, parang na-attrition ako or ano, parang sabi ko, parang, lalo nung nawalan, may bagyo kasi yung Maring. So, sobrang nawala yung net namin and parang hindi ako makagalaw talaga. Kasi sabi ko, paano to? Siyempre, naano ako na from full-time worker, tapos parang matetenga, walang gagawin. So, naano din ako na, paano na yan? Sabi ko, kasi ang tagal ng restoration ng net, more than 1 month. So, sabi ko, siyempre, di ba, normally kasi pag yung mga kakilala mo, hindi naman sila yan bibili di ba? Mostly mga ano, yung mga hindi natin kakilala, hindi ka close, yun yung makukuha. So, kailangan talaga natin ng internet. So, ayan, nag-ano din naman kami nila Mentor Techi, may mga na-offline kami, pero pag dito kasi sa mga probinsya, hindi ganun na mabilis maglabas ng pera. So, mas ano talaga yung sa market mo is yung may pera and mostly yung sa abroad talaga. And yung mga hindi mo talaga kakilalang tao, so talagang kailangan mo magkaroon ng wifi. So, doon ako na ano na, one. So, may offer yung ano yung sa munisipyo kasi nagtatrabaho yung ate ko. So, sabi niya may vacant dito, baka gusto mong ano. So, nag-uuna ako sa kanya, no? Nag-uuna ako. Tapos, inano ko kay Mentor Techi. Sabi ko, kasi syempre, naboring na ako dito na parang hindi ako makagalaw kasi nga walang net, walang kwan. So, parang ano na lang gagawin ko, di ba? Ganyan. So, sabi ko, gusto ko na yatang mag-apply ng ganun kasi parang qualified naman ako and pagtsatsagaan ko na lang since parang libangan lang naman, sabi kong ganun. So, sabi niya sa akin, kaya nag-ano ka nga sa employment tapos mag-employ ka ulit, sabi niya sa akin. So, naano na naman ako, grabe naman to, sabi ko ganun. Siyempre, sabi ko parang kahit pa paano may kita pa rin naman, ganyan, sabi ko. Pero inisip-isip ko yun and then sabi ko sa ate ko, sige, wag na lang, sabi ko ganun. So, until such time, eto na, bumulusok na talaga yung kuan ng team po namin. Nag-start na ulit na mabuhay. So, since
ako na lahat yung nagpa-process. So, yung mga team ni Ate Techi kasi before, di ba si Mentor Madi po yung gumagawa lahat. So, pinasa na nila lahat sa akin. So, ang naging kwan ko na naman, syempre nandito ako sa liblib na lugar. And pupunta pa from Abra, pupunta pa kaming La Union, Bigan, or Candon magpapaship, and then Bangged yung mga JNT. So doon na ano na naman ako doon sa adjustment period. So yung transition period parang nandun ako sa hindi hindi ko maka-adjust adjust kasi nga parang napaka-tiring ganyan. Pero in-enjoy ko lang, maging positive lang din talaga. Until such time, biglang nagulat kami, nag-boom talaga yung kwan nung hinawakan ko tong mga transactions namin. And ang bilis ng mga products. So yung mga ang ginagawa ko pag yung mga JNT, DHL, JNT ganyan, pinapadala ko na lang sa pamangkin ko pag pupuntang mag-aral, ganyan. So, pag marami din talaga, talagang sinasadya na namin na magpadala. So, ayan, nagulat din kami kasi, ayan, September, October, ganyan. Parang September, ang dami ng ano, kasi di ba nag-offline IBP sa Batak, tapos parang dun, ano pa lang, planting period namin yun. So that time parang nung September, October, ganyan na parang doon na yung ano namin, yung ano na, talagang andyan na yung mga pay-ins namin. So nag-ano kami September, so nag-goal set ulit kami. So kailangan hindi kasi basta-basta pag gusto nyo, kung gusto talagang may rank up, dapat may plano yung grupo. So ahead of time nagplano kami first week pa lang ng September. Ayan, so nagplano na kami na parang kaya na natin mag-Ruby, sabi ni Mentor Techi. So, kailangan nating mag-usap-usap, sabi ko, para at least yung mga pay-ins po namin, ma-hold muna. And good thing kasi marami talaga kaming products kasi nga, Jade kami lahat. And then, di ba uso pa talaga yan, yung ano, yung sa voucher. So, talagang pinurchase namin lahat yung voucher and then, so nakapunto talaga kami ng product. So, ang ginawa namin, yung mga pay-ins namin, binigay namin yung mga products, then saka namin ano, ipe-pay-in. Kasi yun nga, nag-goal kami na talagang para hindi masayang yung kwan. So that time na ano din kami medyo nag-guilt din kami kasi nakapag-usap-usap na kami ng first week ng September and then all of the sudden second week yata yon nung binagsak nila kwan na nag-declare si Mentor Cat na magda-diamond. So sabi namin yung kwan parang yung team namin, syempre nahiya naman kaming walang mai-produce. Pero napag-usapan na kasi namin na yung sa kwan doon maano yung mga pay-ins mabubuo kasi parang ano yan, para installment din yung iba. Ayan. So, ayan na. Nung nag-for good na tayo, ayan. So, yung kwan talaga is ano, nung talagang nag-for good tayo lumakas. So, dito na-enjoy ko na rin yung sa family time po namin. Ayan, so, pan na, may time na ako sa family. So, hindi na kailangang magbakasyon, mag-leave para ano. Pero, ano na, parang na-enjoy ko na yung time with them. Yung mga dati na ang tagal kong umuwi para makasama sila kahit ang lapit-lapit ko lang. Ngayon parang ito na yung treasure ko na ang sarap sa pakiramdam na anytime pwede mo na silang makasama outing-outing ganyan. So ang ganda-ganda na ng pakiramdam na parang sarili mo na yung oras mo talaga. So ayan, ito actually dito ano din, ito yung support adventure. Sila Mentor Techi kasi yung mga kapatid din talaga niya is ano, yung busy person din sila. So parang nung nagbakasyon si ate, hindi mag-jive yung mga time nila. So syempre si ate pinili pa rin niya yung yung parang yung bakasyon niya kasi inano niya na parang gawin pa rin yung negosyo. So, nag-outing-outing yung family namin. Kami naman nandun sa training. So, yun nga, di ba sabi dito yung delayed gratification. So, pay now, play later. So, saka na sabi namin. So, soon naman pag na-establish na talaga natin dito, may time and financial freedom na tayo, di ba? So, yun yung talagang wino-workout namin. So, ayan na yung sa team support namin. Ito na yung talagang maghihit na kami ng
So since nag-goal set kami ng ahead of time, September, and then balak talaga namin October, ayan. So talagang nilubos-lubos na namin yung effort dito. So lahat na ng team, ayan. So parang ako sabi ko noon, parang syempre kasi ako dito wala akong masyadong tanim-tanim kasi nga parang 'di ba iba yung naging ano ng market ko, from yung market ko before is yung mga employee. Tapos ngayon, syempre hindi season ng yung maraming pera ba, 'di ba? So parang ako yung walang masyadong kwan yung mga naano ko lang sa online. So ang naging role ko dito yung taga-monitor na lang ng kwan ng team production, ganyan, yung mga kwan ng grupo, yung mga pa DHL, mga kwan, mga pay-in. So ako na yung taga-transact dito and taga-monitor ng mga RQB, ganyan. So good thing kasi nung talagang inano ko din kasi mostly yung mga humahataw ngayon sa team po namin is mostly mga OFW, 'di ba? So grabe sabi ko dito talagang tinutukan ko na rin yung team na yung mga RQB kung kaya naman talagang ano why not i-push talaga. So ako yung taga-push ni Mentor Techie. So sobrang naano ko na sabi ko, kaya mo yan, kaya mo yan. Yung ako pa yung pan, pero sabi ko, pero wala akong ambag, taga ano lang din talaga, taga push lang, taga monitor ng mga RQB, taga monitor ng stocks, taga pay-in, mga ganyan. So sabi ko, kahit ganito lang yung maging tulong ko sa kanila, at least nakakatulong ako. So ayan, nagmo-monitor na kami lahat. So, yun din yung maganda sa grupo namin kasi may yung mga yung strength and weakness na ano ng iba. So parang si Mentor Techi magaling siyang mag-handle ng tao. Ako naman dun sa production, and then si Mentor Glo naman dun sa technical, and si Mentor Francia siya yung inaano talaga namin na ano, siya yung inaano namin na in charge sa mga trainings kasi pag hindi kami makakuan siya talaga yung lahat na sumasalo. So ayun, para ang ganda ng naging kwan namin kasi talagang inano namin yung strength and weakness ng isa't isa, and then doon kami talaga nag-focus. So, ayun, proper monitoring. So, talagang nag-aim kami na dapat ma-hit yung kwan. So, as in yung first week pa lang ng October, sisiw na talaga yung kwan ni Mentor Techi, yung Ruby niya. Pero, nung kwan talaga, nag-ano ako na talagang kaya niya talagang mag-emerald. Kasi nga, ang kwan ko, sabi ko, baka kailangan lang makausap yung mga nananahimik. Ayan. So, ang ginawa ko, ginapang ko sila. So, kahit anong mangyari. So sabi ko parang ito na rin siguro yung time para magising din sila. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga downline ko, yung mga crossline, mga basta yung buong Empire Pay, kung sino yung mga nakikita kong kayang mag-pay in. So inano ko sila na kwan na i-pay in na yung mga dapat i-pay in ng October. So, diyan kami na ano talaga. Dito ko na ano yung teamwork namin. Ayan. So, actually, ang kwan namin isa-surprise sana namin si Mother Empress. So, actually, hindi sana kami magsisik ng kwan kasi gusto namin i-surprise yung mga upline. Pero, may sumablay na plano. So, since yung mga kwan kasi, yung mga tawag dito, yung mga may limit kasi sa abroad yung pagpadala, ganyan. And syempre nasagad na rin kami kasi ang ginawa namin back up, and then pagkuan kasi parang 'di ba after 1 week ulit makapagpadala yung ano. So kailangan antayin. So parang sabi ko parang kailangan ulit natin magplano. So yun, planning talaga, proper monitoring. So andyan until talagang nag-as na kami kay Mentor Madi kasi na-shock din kami, nabulagta din talaga kami noong October 28 kasi yung pinagpipeinan ko dito sa La Union, ito kasi yung pinakamalapit dito sa La Union. So, ang La Union kasi, naka-kwan yung kwan ko, yung mobile banking ko, naka-register sa kanila. So, pwede akong mag-transact ng any amount. Pero, ang naging problema,
29 kasi close na yung IBC La Union. 'Di ba? So, close ang IBC La Union hanggang November 1 na. So, doon ako nagpanic, nangatog yung tuhod ko talaga na yung mga talagang inaano namin na ini-aim namin, tas parang mawawala lang yung effort namin. So, doon na namin ano na kailangan talagang kausapin na si Mentor Madi kasi sa kanya na naka-register sa kanya yung online banking ng IBC Italy. So doon namin pinayin yung iba. Ayan. So ito lang yung tips ko sa Mens, naka-mute ka ulit. Naka-mute ka na po. ayun. So sorry meds. Ayan, ito na yung sa effective team management tips. So ito lang din yung masasabi ko sa inyo mga mes. Although hindi yung team naman namin talaga is ano lang ano pa lang din naman, baby pa lang din naman. Pero ang naano ko lang din talaga sa amin is yung sa teamwork din talaga. Yun yung nababalyo namin and yun yung naano namin sa team namin. So ito yung kwan no, number one talaga is yung communicate openly and transparently. So which is ito nagagawa talaga namin na yung we make sure na may team day kami ganyan and sobrang ano din kami sa isa't isa. So napaka ano namin na talagang may communication kami. So set clear team goals. Ayan. So kailangan po talaga ng magkaroon ng goals, 'di ba? Sabi nga nila visualize the end before you begin. So talagang ano to, kailangan to ng team lalong-lalo na sa mga yung mga kasi kung talagang kaya naman ng team lalong-lalo na sa mga pay-in yung kayang i-hold ganyan kung may one ito yung talagang perfect na ano na dapat may goals ang isa't isa. So ayan na ano din namin sa team po namin ito. So every first month of the month first week of the month nagkano kami ng goals. Ayan, so planning and strategy. So we make sure lalo na kami sa mga may mga core na rin kasi kami no. So may mga kwan kami, nag-ano kami ng yung brainstorming every ano. So nag-ano kami diyan kung feasible ba yung mga plano namin, ganyan. So delegate tasks. So ayan, ito na yung role ng mga core leaders po namin. So 'di ba? Ano yung kwan lang talaga feeling namin mga ano na kami. Ayan. So ito 'di ba si yung mga kwan talaga yung may in charge talaga sa training. So just in case pag ano talaga yung pag mawalan din ako ng net or kwan, may mga commitment kami sa mga kwan, handa talagang mag-backupan yung mga kwan, magtutulungan yung mga core leaders. Ayan. So ang in charge talaga sa training namin is si example si Mentor Francia kasi talaga siya yung expert diyan and yung technical namin si Mentor Glo. So although hindi, nung una talaga, ano, hindi rin siya takey-takey and ano, so, pero nung kwan talaga, so, kinailangan namin yung kwan niya, dito na na-develop yung grupo na si Mentor Glow yung mga sa slides namin, slides ni ate, ganyan, siya yung tagagawa. So, parang naano na talaga yung task po namin. And then, yung sa handling ng members, yung mga tao, si ate Techi, magaling po yan. Sobrang ano niya, napaka-ano niyang mag-handle ng tao. Kaya doon din talaga kami bilib na bilib sa kanya. Although, alam niyo yung pag-handle talaga ng tao is yun yung pinakamahirap na gawin. Kasi yung sa behavior nila, lahat, and syempre, alam mo yung lalo yung mga bagong ano na syempre, yung bata ka, tapos yung magiging direct mo is mga mas matanda and mas ano talaga. So, dito napaka-challenging din. Pero believe din kami sa kanya kasi ang galing niyang mag-handle. So, ayan, yung sa operations. So, ito yung hinahandle ko naman na ito yung ano ko na all out din yung support ko sa team. Kaya, masasabi ko na kahit papano yung team namin talaga is ano, strong ano na rin po talaga. Na build na namin. Ayan. So, yung monitor, ayan. So, dapat minomonitor kung ano yung progress ng bawat ano, yung bawat yung mga sinet nating goals. Ayan, yung sa manage ng time, ayan. So alam naman natin yung mga OFW sobrang busy, no? So ayan,
believe din ako sa kanila kasi kahit papano, naisisingit din talaga nila tong IM. Ayan. So, ito yung sa teamwork. Ayan. So, yung teamwork talaga, ito rin yung sobrang saludo din ako sa team po namin na ito yung na ano na namin, nabibuild din talaga namin yung sa ah, pagiging team player ng bawat isa. So lalong-lalo na yung mga bago naming mga leaders, ito na parang mabilis silang maano kasi ito na yung inaano talaga namin na kwan. And then yung sa team reward, so ayan, 'di ba, yung sinasabi ng mga top mentors para ganahan yung mga ano, magparapol, yan. So nagawa na namin tong mga to. So pag may mga kunwari may mga set ng mga may rank up, ayan, so nagpaparapol kami. So ayan, meron na rin kaming pa Christmas party nag-start na last year. Ayan, so kahit konti-konti lang, so importante din talaga to kasi para maano din yung mga members ma-motivate. Ayan, may pa-token, may pa-jacket, may pa-mug. So kung ano-ano yung mga pakulo namin para lang mag-active. Kasi 'di ba pansin nyo din pag may mga kumbaga, 'di ba parang nung nag-start kasi kami, may mga ano sila, yung mga kung sino yung mas maraming invite, may product na ganito. So na-adapt din namin yung mga ganun. Ayan. So next po is yung create a positive team culture. So ito talaga no na ano po namin kasi dito nakuan yung tulungan system. So hilaan talaga pataas. So ito talaga yung mga basic na ano na akala natin sobrang basic pero napaka-importante in building yung team talaga. So, yun lang mentors. Ito, iwanan ko na lang ng ano. So, number one rule talaga is put God at the center of everything. 'Di ba? So, importante talaga to. Yung parang do your best and God will do the rest. Kung para sa inyo, ibibigay ni Lord. Kung hindi, baka may mas better siyang plano. So, nag-stick din talaga kami na every time na may mga goals kami, inaano talaga namin na kung ito yung will ni Lord para sa amin, nandun kami sa part na kung kahit ibigay namin yung best namin kung hindi to para sa amin, uh, ano na mindset na kami na kwan yan yung faith talaga namin is lahat ng nangyayari is will ni Lord. So don't be afraid to start over again. This time you're not starting from scratch, you're starting from experience, and you may like your new story better. So ito mga mens no, kung may mga nagbabalak po dito na mag full time, ayan, so sinasabi ko sa inyo pag ano masaya po talagang mag full time, and then lalo pag ano mas matutukan po talaga yung team. Ayan, so dito ko rin na appreciate na parang ito yung naging role ko kasi nung nag full time ako may nag-focus sa team, and then dito talaga lumago yung team. Ayan, nung may talagang direct na nagmo-monitor. Ayan, so yung sa kwan po namin, yung naniniwala din talaga ako na the best team isn't the team with the best players, but the team that plays best, di ba? So, yan po mga kapatid, napakaano to kasi if you have noticed yung mga kasama namin dito sa ano, mga bago-bago pa lang, pero pag naano din talaga, magaling din sa talaga silang ano. Ayan. So, tapos na mga men. So, I hope may na-impart po ako. Ayan. So, thank you so much, Mentor Ann, sa chance na nakapag-talk po dito. Ayan. I'm Rem Sherbo, Agent of Hope, and to God be all the glory. Thank you, men. Back to you, Mentor Joanne.